Sa pagkabuhay na mag-uli ng Panginoon, may iba pa bang nabuhay na mag-uli? Biblia Explained. Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito, aalamin natin ang isang misteryo at katotohanan mula sa Biblia. Marami ang nagtatanong, noong nabuhay na mag-uli si Jesus, bukod sa kanya, may iba pa bang tao na bumangon mula sa kamatayan? May basihan ba ito sa Biblia? At ano ang sinasabi ng mga eksperto tungkol dito? Samahan ninyo akong alamin ang sagot, ang kahulugan at ang aral na makukuha natin dito. Bahagi 1. Ano ang sabi ng Biblia? Ang sagot ay oo. May nakasulat na ganito sa Ebanghelyo ni Mateo. At nangyari nang mabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na nangatulog ay nangabuhay na mag-uli. At paglabas niya sa libingan ay nagsipasok sila sa banal na bayan at napakita sa marami. Mateo 27:52-53. Ito ay nangyari noong namatay si Jesus sa krus. Sinasabi sa talata na bumukas ang lupa at ang mga libingan at ang mga katawan ng mga banal o mga taong matuwid noon ay muling nabuhay. Lumabas sila at nagpakita sa maraming tao sa Jerusalem. Ito ang taning bahagi sa buong Biblia na nagkwekwento tungkol dito. Hindi nabanggit kung sino sila, ilan sila o kung saan sila nagpunta pagkatapos, pero malinaw na nangyari ito bilang bahagi ng mahimalang pangyayari noong panahon ni Kristo. Bahagi 2. Pananaw ng mga Bible scholar at teologyo. Dahil maikli lang ang kwento, pinag-aralan ito ng mga Bible scholar at narito ang kanilang mga paliwanag kung bakit ito nangyari at sino ang mga taong ito. Una, sila ay mga unang bunga. Ayon sa pananaw ng maraming eksperto, ang mga taong ito ay sumisimbolo bilang unang bunga ng pagkabuhay na mag-uli. Ibig sabihin, si Jesus ang pangunahin, pero sila ang patunay na dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, nasira na ang kapangyarihan ng kamatayan. Sila ang patunay na balang araw, lahat ng may pananampalataya ay mabubuhay na mag-uli rin. Pangalawa, sino ang mga banal na ito? May teorya na sila ay mga tao mula sa lumang tipan, mga propeta, hari at mga taong sumunod sa Diyos noong unang panahon. Binuhay silang muli upang ipakita na ang sakripisyo ni Jesus ay may bisa hindi lang sa mga taong nabubuhay noon, kundi pati na rin sa mga namatay na bago siya dumating. Pangatlo, namatay ba silang muli? Ito ay madalas itanong. Ayon sa mga scholar, hindi na sila namatay uli. Naniniwala sila na ang katawan na nakuha nila ay katulad ng katawan ni Jesus, isang katawan na immortal o hindi na nasisira. Pagkatapos nilang magsilbing saksi at magpakita sa mga tao, naniniwala ang marami na dinala na sila sa langit. Bahagi 3. Ano ang dahilan kung bakit ito nangyari? Bakit kailangan pang buhayin ng Diyos ang mga taong ito? May malalim na dahilan ito. Una, patunay ng kapangyarihan. Ipinakita ng Diyos na si Jesus ay hindi lamang isang tao. Siya ang may hawak ng susi ng kamatayan at buhay. Ang pagbubukas ng mga libingan ay senyales na siya ay tunay na anak ng Diyos. Pangalawa, talo na ang kasalanan at kamatayan. Noong namatay si Jesus, winasak niya ang kapangyarihan ng impyerno at kamatayan. Ang pagbangon ng mga banal ay ebidensya na wala ng saysay ang kamatayan dahil may buhay na naghihintay sa kabilang buhay. Pangatlo, pag-asa sa lahat. Ginawa ito upang bigyan tayo ng katiyakan. Kung kaya niyang buhayin sila noon, kaya din niyang buhayin tayo sa huling araw. Bahagi 4. Mga aral na makukuha natin. Ano ang dapat nating matutunan mula sa pangyayaring ito? Ang kamatayan ay hindi ang wakas. Marami sa atin ang takot mamatay, pero itinuturo ng Biblia na ang kamatayan ay parang pagtulog lang. Magigising din tayo sa panibagong buhay kung tayo ay kay Kristo. Mahalaga ang pamumuhay na matuwid.
Tinawag silang mga banal o mga banal na nangatulog. Ipinapaalala nito na dapat tayong mamuhay ng banal at malinis ang puso habang nandito pa tayo sa mundo. Si Jesus ang solusyon. Wala sanang pag-asa kung hindi dahil kay Jesus. Siya lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapagbigay ng buhay na walang hanggan kundi siya lamang. Huwag tayong matakot manampalataya. Katulad ng mga taong naglakas loob lumabas at magpakita sa tao, tayo rin ay dapat maging matapang na ipahayag na buhay si Jesus at gumagawa siyang himala. Mga kapatid, kahit mahirap intindihin o mistisyo man ito para sa iba, ang katotohanan ay malinaw. Buhay si Jesus at siya ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ang pangyayaring ito ay paalala na may buhay na walang hanggan na naghihintay sa mga nagmamahal at sumusunod sa Kanya. Salamat sa panunood. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe para sa mga susunod pang Bible Studies. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa iyong kapangyarihan na kayang magbango ng patay. Salamat dahil sa iyo may pag-asa kami kahit sa harap ng kamatayan. Gabayan mo po kami na mamuhay ng banal habang hinihintay ang iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, Amen.